Ang mga batang babae ay halos hindi makatayo sa kanilang mga paa sa ilalim ng impluwensya ng singaw. Sinimulan ni Sarah na ituring ang mga babaeng ito na walang halaga at isang kahihiyan dahil nag-aksaya siya ng maraming oras sa lungsod na ito at sa mga tao doon. Ang kanyang mga salita ay naging sanhi ng pagbagsak ng pinakamalakas na mga batang babae, na wala ng malay sa ilalim ng impluwensya ng mga usok. Nagsimula siyang mga tuwiran na kakaunti ang mga tao ang makatiis sa mga temperaturang ito, at ang gwapong lalaking ito ay hindi pa rin nakatakas. At biglang, sa tubig, na parang lahat ng init ay nanggagaling sa kanya. Napansin niya na malakas ang kanyang diskarte, ngunit tiyak na mas mahina kaysa sa kanyang kung fu ng snow dyeing sa ilalim ng 6 na araw, na itinuro sa kanya ni Miss Lindsay. "This can't be," she screamed. Siya ang pangalawa sa pinakamakapangyarihan sa lungsod na ito pagkatapos ng pinuno, kaya walang paraan na matatalo siya. Sinubukan ng mga batang babae na pigilan siya, dahil hindi pa niya itinaas ang kanyang temperatura ng mas mataas kaysa dito dati. Inutusan niya silang tumahimik at humingi ng karagdagang init, mas maraming apoy, mas maraming kapangyarihan. Ngunit hindi ito nakayanan ng kanyang katawan. Ang kanyang presyon ay maliwanag, ngunit ang kanyang lakas ay hindi nagpapahintulot sa kanya na manalo. Sa kabutihang palad, nahuli siya ni Sam bago siya nalunod sa napakainit na tubig. Naniniwala siya na ang buong mundo ay magdurusa kung ang ganitong kagandahan ay pinakuluan sa tubig, at nakakatakot isipin kung paano magdurusa ang mga lalaki. Sinimulan siyang tawagin ng mga batang babae na isang scoundrel na may pangamba, dahil hindi nila naiintindihan kung ano ang ginawa niya sa kanya. Pero naiinis siya sa walang kwentang daldalan nila. Ililigtas niya siya at gusto niyang malaman kung saan sila may malamig na lugar. Sila ay nabighani sa gayong kawalang galang. Nakakuha siya ng mga puntos para dito, at nagustuhan pa nila ang pagiging bastos niya sa kanila. Dinala siya ng katulong sa basement kung saan nakaimbak ang yelo at hiniling sa kanya na gawin ang lahat para mailigtas ang buhay nito. Tapos idinagdag niya na hindi sila dapat mag-alala, una, at pangalawa, dito sila maghintay. Kung hindi niya ito nailigtas sa loob ng 1 oras, walang paraan para iligtas si Sarah. Ang silid ay napakalamig, na may mga maiinit na paliguan at isang silid na imbakan ng yelo, ganap na magkasalungat. Nakita na niya sa wakas, ngunit may kakaiba siyang naramdaman sa lalaking ito. Bakit siya nakikinig sa kanya? At napansin niya ang mga kakaibang bote at tinanong niya kung ano ang laman nito. Anong uri ng puting likido ang nasa kanila? Sumagot siya na mahilig siyang uminom ng malamig na gatas, kaya naman pinalamig niya ito rito. Tinanong ni Sam kung ano ang problema sa pag-inom ng malamig na gatas, at ang dahilan ay malapit siya sa pinuno ng Cindy, at nakaka-awkward naman kung may makaalam ng ganoong ka-cute na ugali ng gayong kabagsik na babae. Idinagdag niya na ngayon na lamang ang oras upang gumamit ng malamig na gatas upang alisin ang apoy sa kanyang katawan. Pagkatapos ay sinimulan niyang uminom ng gatas sa kanya, kaunti lang, at walang laman ang bote. Hindi niya maintindihan kung paano, bakit niya iniinom ang gatas ko iyon, gusto niyang sabihin. Ngayon lang siya nagpasya na ibuhos ang gatas sa kagandahan sa pamamagitan ng puwersa, lalo na't malinaw na gumamit siya ng ilang uri ng pamamaraan para sa pagpapagaling. Lalo lang itong nagpainit sa kanyang pakiramdam. Hindi maintindihan ni Sarah ang pinagmulan ng kakaibang pakiramdam na ito. Sinimulan niya itong sigawan, sino siya? How dare he do this to her? Ganun pa man, nanginginig ang boses niya, nanginginig lang hindi dahil sa lamig at takot, kundi dahil sa pananabik. Siya lang ang ayaw gumawa ng masama sa kanya, at kasama ang gatas ay gumamit siya ng pamamaraan na magpapaalis ng lahat ng kasamaan at apoy sa katawan. Sa isip niya, iniisip niya kung gaano kahusay ang dual cultivation technique. Pagkatapos ay naging mas malakas ang dalawa ni Sarah. Ang kahangahangang kapangyarihan na ito ay bumubuhos sa kanya, isang nakakatakot na malakas na kakayahan mula kay Mistress Lindsay. Pagkatapos magtanim, para siyang nasunog. Binalot siya ng apoy nang mapagbuti niya ang katangian ng apoy. Pagkatapos ay natanggap niya ang card ni Sarah kung saan ang pagtaas ng kapangyarihan ng katangian ng apoy ay tumaas ng 30%. At sa likod ng pinto ang mga batang babae ay labis na nag-aalala tungkol sa kanilang kapatid na babae, dahil sila ay pinahihirapan ng isang pakiramdam ng hindi maunawaan kung ano ang mangyayari sa kanilang kapatid na babae. Biglang bumukas ang mga pinto,
At nagsimulang damaloy ang singaw sa isang malaking siwang. Nagulat siya na nandoon ang lahat, at naisip niya na marahil ay pinaghintay niya sila ng matagal. Lumakad ang kapatid na lalaki at sinimulan nila itong polanan ng mga tanong tungkol sa nangyari sa kanilang nakatatandang kapatid na babae, kung ano ang ginawa nito sa kanya. Sinabi niya sa kanila na huwag hawakan siya, dahil siya ang nagligtas sa kanya mula sa kamatayan. Nang maglaon ay pagod siyang umupo sa pinakamalapit na upuan, sinabi na siya ay nanalo sa taya at maaaring hilingin ang anumang gusto niya. Hindi makapaniwala ang mga nakababata na natalo siya, pero ang totoo, hindi madalas na nakikita mo siyang natatalo. Sinimulan niya silang sigawan na itigil na ang pag-uulit ng mga salitang ito at nagbanta na ikulong sila sa isang basement na may yelo, upang sa wakas ay magising sila. Mula sa sandaling ito, si Sam ay isang iginagalang na tao sa lungsod na ito at maaaring ipahayag ito, at may karapatan din na gumawa ng anumang hiling. Ang gusto niyang malaman pa ay kung paano hamanin ang lokal na pinuno ng lungsod, si Cindy, na kilala sa kanyang pagkamayamutin at kawalang kabuluhan, at sa kanyang lakas din. Sinimulan siyang hatulan ng mga batang babae dahil dito, dahil wala pang lalaking humamon sa kanilang Panginoong Cindy. Ngunit naniwala si Sarah sa kanyang pagmamaneho, sinabi na kung nanalo siya sa lahat ng mga babae sa paligsahan, magkakaroon siya ng pagkakataon na hamanin si Lord Cindy. Ngunit sa loob ng 14 na taon ay walang nakayanan ang isang babaeng may ganoong antas. Maging si Sarah mismo ay natalo sa torneo laban kay Cindy, kaya naman siya ang pangalawa sa pinakamakapangyarihang babae sa lungsod. Dahil iyon ang kaso, nagpa siyang magtanong kung kailan ang huling paligsahan kasama si Cindy, at kung kailan magsisimula ang bago. Ang punto ay dumating si Sam sa oras, dahil ang paligsahan ay nasa 3 araw. Nagsimulang bulungan ang mga babae na siya ay nabigo sa paligsahan na iyon at ito ay kanyang kahihiyan. Hindi niya nais na marinig ang mga ito at inutusan silang isara ang kanilang mga bibig, dahil ang lahat ay hindi tulad ng sinabi nila. Ngunit wala siya sa mood para magbiro, dahil gusto niyang malaman kung gaano kalakas si Cindy, dahil si Sarah lang ang dapat na nakakaalam ng kanyang salita. Pagkatapos ay sinimulan niyang haburin ang kanyang kamiseta at sinabi na hindi para sa wala na binigyan siya ng ganoong pangalan. Tinapos niya ang bawat laban sa isang suntok, isang indayog ng halberd. Ang lahat ng mga peklat na ito ay ginawa ni Cindy, na ginawa ng kanyang kakilakilabot na halberd. Para kay Sarah, ang 3 peklat na ito ay naging paalala ng kahihiyang naranasan niya 3 taon na ang nakakaraan sa paligsahan. Hindi itinuturing ni Sam na kahihiyan ang mga peklat na ito. Sa ilang mga paraan, gusto niya ang mga ito. Pagkatapos ng mga salitang ito ay lumapit siya at hinipo sila. Hindi maganda ang pakiramdam niya nang sinimulan nitong hawakan ang mga pilat niya, kailangan niyang magsabi ng maganda. Pagkatapos ay nagpasalamat siya sa kagandahan para sa impormasyong natanggap niya. At sumagot siya na tinutupad lang niya ang isang kondisyon, at tinanong sa huli kung mayroon pa siyang iba para sa kanya. Sa katunayan, may isang kahilingan siya na natatakot siyang hindi papayag ang kanyang ate. Honesty is the most important thing, Sarah said, adding that he should say when he goes out to play na hinding-hindi siya magiging modemo. Sa oras na iyon, 3 araw na ang lumipas. Dumating na ang araw ng labanan. Ang isang pulutong ng mga batang babae ay nakatayo at naghihintay sa kanilang pinuno na dumating. Narito siya, ang kahangahangang Panginoong Cindy, ay hindi nagpatalo. Ano ang mangyayari ngayon? Ang aming kagandahan ay nagpakita ng kanyang sarili sa buong taas at ipinahayag na ngayon ay mayroon silang 15 taunang labanan para sa Panginoon, at ngayon ay oras na upang piliin ang pinakamalakas sa inyo. Ngunit sa kaibuturan niya ay tinuya niya sila, dahil naiintindihan niya na lahat sila ay umaasa, ngunit hindi kailanman mananalo sa huling labanan. Ngunit ang kanyang mga salita ay nag-ambala ng isang misteryosong kalahok sa isang balabal, na nang-ahas na hamunin ang maalamat na mandirigma. Ang gumagala na ito ay ang aming Sam, na nagpasya na matakpan ang prestihiyo ng mga tagumpay ni Cindy. Agad na nabuhayan ng mga tao, dahil hindi sila makapaniwala na may lalaking nasa harapan niya sa isang tournament. At naglabas din siya ng matapang na hamon sa Panginoon, ni minsan ay hindi nila pinangarap na makatagpo ng mga ganitong gwapong lalaki. Sa pahayag na ito, galit na napaungol si Cindy na parang gustong tumalon sa kanya.
At ito pala, pumailan lang siya sa hangin at malinaw na tinungo ang bayani upang takutin siya. Bumaba siya ng maganda at may kalabog, naghahanda na maghatid ng isang malakas na suntok sa scoundrel. Kaagad pagkatapos ng landing, gumawa siya ng isang higanteng indayog gamit ang kanyang halberd, na dapat ay takutin ang aming kapatid hanggang sa mamatay. Sinasalamin ng talim ng halberd ang nakakatakot na tingin ni Sam, ngunit hindi siya gumagalaw. Hindi inaasahan na hindi basta-basta papatayin ng naturang mandirigma ang lalaki, na nagbigay sa kanya ng pagkakataong mabigla sa katapangan nito. Hindi pa siya nakakita ng ganito dati. Hindi man lang naitago o naiwasan ng bata ang kanyang pag-atake. Ang mga bata pala ay may tapang, ngunit hindi man lang niya naisip na umiwas. Bakit kailangan niyang gawin yun kung naiintindihan niyang walang papatay sa kanya dito? Pero sa totoo lang, wala siyang ideya kung bakit hindi siya nag-react sa pag-atake nito, dahil sa sobrang takot niya. Agad niyang napagtanto na siya pala ang tumalo kay Mai. Ngunit sa kanyang panghihinayang, siya ay mas malakas kaysa sa mahinang ito, na tinawag niyang isang lalaki. Si Maya ay hindi nasisiyahan sa mga salita ng Panginoon, at gusto siyang ipaglaban kung gusto niya. Sinabi sa kanya ni Cindy na hindi niya kayang labanan ang pinuno ng mga bandido, dahil siya mismo ang Marengel na pinuno ng imperyo. Kung gustong lumaban ng bandido, hayaan siyang mag-sign up para sa paligsahan. Hiniling sa akin ni Sam na huwag masyadong impulsive, dahil maaari itong magkaroon ng masamang epekto sa paligsahan. Ngunit nagpatuloy si Cindy sa pagsasalita tungkol sa kung gaano kalungkot na ang isang mandirigma ay hindi lamang natalo sa isang lalaki, ngunit sinira din ang selyo, na isang tunay na kahihiyan para sa isang babae. Sa katunayan, nagbago ang isip niya. Dati, nagkakamali siya na ang mga lalaki ay alipin at wala ng iba pa. Ngunit ngayon naniniwala siya na ang parehong kasarian ay dapat na pantay. Ang iba pang mga kalahok ay nagsimulang tumawa sa kanya, dahil hindi nila naiintindihan kung bakit ang mga mahihinang lalaki bilang mga lalaki ay dapat nakatumbas ng mga diyosa. Napansin niya ang kanilang pagpupersage. Kung nagpakita sila ng parehong pressure sa tournament, bibigyan niya sila ng cool na kutsilyo. Pagkatapos ay sinabi ng referee sa lahat ng mga kalahok na sila ay magsisimula. Gayunpaman, mayroong masyadong maraming mga kalahok, ibig sabihin, 8 sa kanila ang lalaban sa mga knockout fight. Sa katunayan, naiintindihan niya na magkakaroon ng mga labanan ng grupo dito, ngunit agad niyang napagtanto na siya ay magiging target para sa bawat kalahok sa buong laro. Mababa ang tingin ni Cindy sa kanila at alam niyang kung hindi nila kayang talunin ang ganoong kaliit na isda, hindi pa sila handang labanan ito. Ito pala, gaya nga ng sinabi niya, lahat ng babae ay tutol sa kanya dahil ipinakita niya ang kanyang sarili na masyadong mayabang. Muli, hinugot niya ang talam ng maalamat na monghe at hiniling sa kanyang mga kaaway na salakayin siya. Nagsimulang umatake ang mga babae. Napagdesisyonan nilang sirain agad ang pinaka-nakakairitang lalaki dito. Ilang sandali lang, hindi man lang naramdaman ng dalawang ito kung paano sila natalo sa isang pag-atake. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kalaban at nakita niya kung paanong magiging punit-punit ang kanilang mga damit. Walang natira kahit isang piraso ng damit nila. Hindi niya sinaktan ang mga babae, ngunit nagawa niyang haborin ang mga ito. Nakikita ni Maya na kakaiba ang trick na ito, ngunit tila sa kanya na sa bawat oras na ito ay nagiging mas malakas at mas malakas. Maaaring aminin ni Cindy ang kanyang superior na bilis at swordsmanship, ngunit ang mga trick na ito ay kakaiba. Hindi rin makapaniwala ang mga babae sa kanilang mga mata. Paano niya nagawa ito sa mga babae? Samantala, puspusan na ang labanan. Isang barrage ng pag-atake ang bumubuhos sa kanya, na sinubukan niyang iwasan. Naiintindihan niya na ang kanyang mga kalaban ay napakalakas, ngunit mas mahusay na huwag maliitin siya. Kung hindi, hindi sila magtatagumpay. Seryosong determinado ang sumunod na dilag na talunin siya dahil hindi niya inaasahang matatalo. Sa sandaling tinawag niya ang isang tao, isang lobo na gawa sa asul na enerhiya ang lumitaw sa likod ng bayani, na gustong kumapit sa kanyang likod. Sa likod ng kaaway, nang makayanan niya, natarante siya sa tanong ng kanyang kapatid, na hindi na magkakaroon ng oras para makatakas sa pag-atake. At sa gayon, ang mga espiritual na lobo ay mas mabilis kaysa sa kanyang reaksyon at malubhang nasugatan siya sa balikat. Sinuri ng batang babae ang kanyang maruming mga trick,
na nakakaapekto lamang sa mga damit, ngunit ang kanyang espiritu ay walang damit. Ang sugat ay nagpapahirap sa kanya, ngunit hindi pa oras para sumuko, dahil kailangan lang niyang lumapit sa kanya at umatake. Kinilala niya ang kanyang lakas dahil napakatalino ng kanyang mga kilos, ngunit hindi siya dapat maliitin. Sa sandaling nagsimula siyang lumapit, inilabas niya ang 2 piraso ng papel at nagsimulang ipatawag ang espiritu ng tigre at lobo upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Nakakamangha ang bilis niya. Ang mga lobo ay walang oras upang tumugon sa kanyang kakayahang magamit. Ang kapatid ay madaling nakatakas mula sa lobo. Tunay na wala siyang silbi hanggat nakita siya ng bida. Muli, hinangaan ni Cindy ang kanyang bilis, pati na rin ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban, na nasa kanilang pinakamahusay. Kaya hinayaan niya itong lumapit sa kanya. Ngayon ay magagawa na niyang atakihin siya ng walang hadlang. Ngunit narito ang bummer. Iniisip ng babaeng ito na siya ay masyadong walang muwang, dahil hindi niya inaasahan ang naghihintay sa kanya. Nang magkaroon siya ng pag-asa na manalo, ang kanyang karibal ay napalibutan ng isang espiritual na bodyguard, isang crane, na nagpoprotekta sa kanya. Ang pag-ataking ito ay tumalikod sa kanya. Pagkatapos nito, kahit sino ay mawalan ng pag-asa. Ngunit halos hindi siya kamukha ng sinuman. Sigurado na si Cindy na ang kahihinatnan ng labanang ito ay itinakda ng tadhana. At ang isang tao ay mananatiling isang tao, anuman ang kanyang gawin. At sa kaso niya, isa lang siyang clown. Sa sektang ito, siya lang ang makakakontrol ng 3 espiritong hayop ng sabay-sabay, kaya hindi siya manalo. 3 lang. Nagsimulang maging bastos si Sam. Tila hindi na niya magagawang sorpresahin pa siya, gaano man karaming trumpo ang mayroon siya. Sa tindahan ng system, iniisip na niya ang tungkol sa pagbili ng isang bagong armas. Sa pagkakataong ito ang bagong sandata ay isang pistola, na, nang walang anumang bayad na mga add-on, ay gumagana lamang sa mga hayop. Nagsimula ang tunay na labanan, kung saan muling pumanig ang kapalaran kay Kuya Sam. Sumunod ang sunod-sunod na putok mula sa revolver. Tanging ang mga bala doon ay walang tingga, at hindi kailangan ng pulbere doon. Tamang-tama ang tama ng mga bala sa lahat ng mga nilalang na ito, ngunit hindi masasabing may sakit sila. Ang problema ay, ayon sa kanya, ang mga espiritu ay hindi materyal, na nangangahulugang walang pinsalang maaaring gawin sa kanila. Wala silang nararamdaman. Gayunpaman, sigurado ang bayani sa kabaligtaran at iminungkahi na suriin niya kung ano ang nangyari sa kanyang mga hayop. Sa sandaling lumingon siya, nagbago ang kanyang confident look. Hindi niya maamin ang nangyari sa mga paborito niya. Nakalimutan naming sabihing oo. Ang baril na ito ay gumagana lamang sa mga hayop, ngunit din sa mga espiritu. Dapat silang mga hayop lamang. At ito ay gumagana sa paraang ginagawa nitong babae ang anumang hayop at binibigyan sila ng katawan ng isang kagandahan. Dahil mga babae na sila, maaari niyang ipagpatuloy ang pag-atake sa kanila gamit ang kanyang maalamat na talam. Hindi na siya nagdalawang isip at napunta sa mood na talunin ang mga cutie beasts niya. Punit-punit ang damit ni Cutie at walang natira sa mga covered area. Maging ang ating munting ibon ay naging biktima ng isang kakilakilabot na pervert na umaatake sa mga inosenteng babae. Sa ganitong forma, ipinagpatuloy niya ang pag-utos sa kanila na lumaban, sa kabila ng kanilang pagnanais at kalooban. Gayunpaman, wala nang nakikinig sa kanya. Ang mga espiritu ay nagsimulang mawala, at hindi sila tumugon sa kanyang mga utos sa anumang paraan. At sa wakas, tinanong niya ito kung ano ang karapatan niyang maging Panginoon nila kapag hindi man lang niya sinubukang intindihin sila. Hindi agad siya naintindihan ng dalaga at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang gusto niyang sabihin ay hindi siya maaawa sa kanya at magiging malubha pa ang karagdagang laban. Ayaw niyang mapunit ang lahat ng damit niya sa harap ng lahat. Hindi yun, sabi niya. Ayaw man niyang mapahiya ito sa harap ng madla, pero bilang kapalit, kailangan itong tuparin ang kondisyon nito. Naging interesado siya sa kung anong kondisyon ang naghihintay sa kanya. Pagkatapos ay lumapit ito sa kanya at nagsimulang ibulong iyon pagkatapos ng laro ngayon. Gayunpaman, pumayag siya sa lihim na kondisyon. Tutal na iintindihan naman niya ang lahat, sabi ng dalaga. Hiniling ni Sam sa hukom na ipahayag ang mga resulta, dahil ang kanyang kalaban ay voluntaryong sumuko sa labanang ito.
Sa wakas, itinaas ng hukom ang kanyang kamay at sa isang malakas na sigaw ay inihayag ang nanalo. Ang kahangahangang Sam ay nanalo sa labanan. Ang mga sigaw ng judge ay tuluyang winasak ang ideya ni Cindy sa mga lalaki. Nanlamig ang kanyang tingin sa isang lugar. Gayunpaman, nagawa niyang sorpresahin siya, at hindi sa unang pagkakataon. Ito ay hindi para sa wala na siya ay lumingon sa tulad tuliro mga mata. Hindi rin makapaniwala ang mga babae sa stand. Talaga bang matatalo ng isang lalaki ang isang babae? Sa kanilang buhay, hindi ito nangyari. Si Maya ang unang bumati sa nanalo ng mga tanong tungkol sa gusto niyang sabihin sa dalaga. Kung tutuusin, para sa kanya, good deal lang ito sa kanya at dapat matuwa ang kanyang magandang amo na nanalo siya. Siya ay tumugon sa pagsasabing ang bawat susunod na kaaway ay lalakas at ang mga labanan ay magiging mas mahirap. Hindi lahat ay sobrang simple, aking kaibigan. Ngunit ang kanyang nasisiyahang ngiti ay nagsabi sa lahat na siya ay hindi matatalo at ang kanyang diskarte sa paghuhubad ay hindi natitinag. Lumipas ang isang oras at dumating na ang sandali upang labanan ang susunod na kalaban, na agad niyang hindi nagustuhan. Sa isang sulok ay nakatayo ang bakal na batang babae, si Mary, na durog sa nakaraang yugto at gumagalaw sa parehong puwersa. Sa kabilang sulok ay nakatayo ang maswerteng si Sam, na maswerteng nakarating dito. Agad siyang nagalit. Bakit siya na-publicize ng ganoon? Bakit tinawag na swerte lang ang kanyang pagkapanalo? At paano magiging babae ang halimaw na ito na nakasuot? Masyado siyang malaki, hindi naniniwala ang bida. Sabi ni Mary na baluti ito ng babae, may palda pa. Ano pa ang kailangan para sa patunay? Sinusubukan ba nilang paglaruan siya? Iniisip ito ni Sam dahil napakahinalan ng kanyang kalaban. Malakas na sinabi ni Iron Maiden na ang kanyang baluti ay masyadong malakas at ang kanyang diskarte ay magiging walang silbi laban sa kanya. Ang huling karibal ay nagsabi ng eksakto sa parehong bagay. Pero alam mo kung paano natapos ang lahat, bastos ka sa lata, sabi ni Sam at sinuntok siya. Ang pagkatalo ngayon ay isang kabiguan lamang at ikaw, tao, ay nananatiling isang non-entity. Bueno, sabi ng bida, kung ganoon nga, pagkatapos ay tumalikod ka at maghanda upang tanggapin ang pagkatalo. Gayunpaman, tumalikod siya at sinunod ang utos nito ng walang pag-aalinlangan, sa sandaling sinimulan niyang itaas ang kanyang palda, na labis na nagpahiya sa kanya. Hiniling niya sa kanya na hayaan siyang i-relax ang kanyang mga kalamnan at mag-light stretching para lang sa kanya. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Tanong ni Sam sa kanya. Nagsinungaling siya na wala siyang nararamdaman, pero sa totoo lang may kakaiba siyang naramdaman, isang bagay na hindi maintindihan. Kung wala siyang nararamdaman, naisip ni Sam na kailangan niyang subukan ang mga palad na ito upang makita kung paano gumagana ang mga ito sa kanya. Pagkatapos ay may mga iyak at pakiusap na iligtas niya siya, na huminto siya, dahil ang kanyang buntot ay masyadong maliit. Dahil iyon ang kaso, nagpasya siyang ipakita sa kanya ang tunay na talim na nakatago sa kanyang kaluban. Lumingon siya sa likod at nagsimulang umungol ng tahimik sa pag-asam sa naghihintay sa kanya. Matapos magsimula ang pamamaraan, nagsimula siyang magsalita ng walang kaparirika na hindi magkasya sa isang larawan, na parang isang piraso ng puzzle ang nawawala. Mula sa sandaling ito, nagsimula ang landas ni Master Queen, na kailangang pumili sa tatlong espiritual na hayop. Agad niyang gustong kunin silang tatlo para maging pinakamahusay na master ng pagkontrol sa mga espiritual na hayop. Mula sa kanyang alaala, palagi silang magkasama, nagsimula ng magkasama, naglalakad ng magkasama, nagsanay ng magkasama. Mayroon ding mga mahihirap na sandali kung kailan kailangan nilang magsanay laban sa mga mapanganib na hayop, at pagkatapos ay hinarap nila ang lahat ng magkasama. Ngunit ngayon ay hindi niya alam kung maglakas loob siyang tawagin ang kanyang sarili na kanilang Panginoon kapag ginawa niya ito sa kanila. Pagkatapos ay nagsimula siyang lumapit sa silid ni Sam, kung saan naririnig niya ang mga iyak ng kanyang maliliit na hayop na humihingi ng higit pa. Naisip niya na sila ay tumatawag sa kanya para sa tulong, na sila ay tumatawag sa kanilang Panginoon, na palaging darating sa mahihirap na oras. Sa hindi inaasahan para sa lahat, ang pangunahing tauhang babae ay sumabog sa kahon na may mga salitang gagawin niya ang kanyang kaparusahan kapag pinakawalan niya ang kanyang crane, tigre, at lobo.
Sa katunayan, ang kanyang espiritu ay napakasaya na gumugol ng oras kasama ang hamak na ito. Minsan tinatawag nila siyang master, isang pangalawang master, na nakalulugod sa kanilang mga likas na hayop. Hindi makapaniwala ang dalaga na may tinatawag silang lalaki bukod pa sa kanilang amo. Oo, sabi ng kaluluwa ng lobo. Tinatawag nila siyang Panginoon, ngunit sa kanyang puso siya ay palaging magiging kanilang may bahay. Dagdag pa ni Tiger, pinapasaya niya lang sila, at sila mismo ang palaging makakasama ng kanilang amo. Hiniling sa kanya ng crane na huwag magselos, dahil nahuli niya lang sila. Ngunit wala siyang ideya kung saan nila nakuha ang mga katawan na ito, gaano man siya nag-aalala tungkol sa mga ito. Pero hindi man lang siya iniisip ng mga ito. Pagkatapos ng kanyang mga salita, ang tigre at ang lobo ay lumapit sa kanya, na nagsasabi na siya ay ganap na tama, ngunit siya mismo ay dapat matupad ang kanyang nais. At agad niya itong itinulak sa hig-on ng bayani upang hindi niya maisip na umalis dito nang walang parusa. Napansin ni Sam na ang kanyang mga espiritong hayop ay nag-iisip at nagmamalasakit sa kanya, ngunit mapapaisip ba siya kung tumawag sila ng ibang tao na master? Gayunpaman, dapat niyang maunawaan na mahirap para sa kanya na makahanap ng kompromiso sa kasong ito, ngunit kung gagawin niya ang lahat ng tama, hindi siya aabalahin. Lumipas ang isang oras, at gusto niya ng higit pa, para sa kanya na magbuhos ng higit pang espiritual na enerhiya sa kanya. Gaano kagaling ang master? Sinabi niya sa kanya na kung lubusan niyang isinasawsaw ang kanyang sarili sa proseso, tiyak na madarama niya ang isang makabuluhang pagtaas. Pero gusto niyang sabihin kung gaano kalakas si Cindy sa larangan ng fencing. Sa kanyang hindi maarok na katawan at hindi kapani-paniwalang lakas, magiging napakahirap para sa bayani. Gayunpaman, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanya, dahil naisip niya ang lahat. At nagpasalamat siya sa inspirasyon, na labis na ikinagulat niya. Nakangiting sabi ni Kuya na makikita ni Queen bukas ang inihanda niya para sa walang talo na Reyna Cindy. Pagkatapos ay nakuha niya ang card ni Queen. Mula ngayon, kasama niya ito sa anumang paglalakbay. Lumipas ang isang araw, at dumating na ang oras para sa huling tunggalian sa pagitan ng Mar-Ingel na Panginoong Cindy at ng manlalaban ng kapalaran na si Sam. Inihayag ng hukom na wala ng mga patakaran sa laban na ito. Ito ay maaaring mabuhay o mamatay. Nagsimula na ang laban. Sa simula pa lang, ang ginang ay nagsimulang maging masungit, dahil akala niya ay hindi siya maglalakas loob na lumapit, ngunit magagawa niya. Ngunit gayunpaman, dapat niyang maunawaan na hindi siya makakakita ng tagumpay, tanging kamatayan. Sa kasamaang palad para sa kanya, ayaw niyang mamatay, dahil marami pa ring kagandahan sa mundo. Masarap na pagkain, napakalawak na natural na kagandahan, at magagandang babae na makikilala. Sayang, patuloy ni Cindy, na hindi mo na makikita ang kagandahan ng buhay pagkatapos ng labanang ito. Pero tutul siya, dahil siguradong gusto niyang makilala ang magandang si Cindy, wala ba siyang karapatan? Kinawian niya ang kanyang halberd at sinabing hindi siya gaanong matapang kapag nakahiga ito sa sahig ng arena. Pagkatapos ay kailangan niyang ibigay ang lahat, dahil sa kasong ito, hindi siya maawa sa kanya, dahil hindi niya magagawa. Naghintay ang referee sa pagsisimula. Nagtiis siya ng matagal. Ngayon ay maaari na niyang ideklara na opisyal na nagsimula ang laban. Matapos ipahayag ang labanan, ang kapatid ay sumugod kay Lord Cindy sa napakabilis na bilis. Isang sipol ang lumibot sa arena habang nasaksihan ang napakabilis na pag-atake ng stripong teknik. Nakuha niya ang isang piraso ng tela mula sa kanyang baluti. Para sa kanya, iyon ay dapat na isang tiyak na tagumpay. Pagkatapos siya ay nagsimulang maging bastos tungkol sa kung paano sa rate na ito siya ay dapat na handa na maging ganap na hubad. Hindi siya lumingon ng buo sa kanya at nagsimulang sabihin na wala pa siyang naiintindihan. Ang kanyang maruming pandaraya ay nilikha upang kutsain ang pagmamataas ng kababaihan at ilarawan ang kanilang kahihiyan. Hindi niya maintindihan ang gustong sabihin sa kanya ni Cindy dito. Ano ang hindi niya maintindihan sa pagkakataong ito? Sa katunayan, sadyang hindi niya iniwasan ang pag-atake, dahil wala siyang pakialam sa kahihiyan, at lahat ay dahil inayos niya ito upang walang sinumang makapasok sa arena na ito. Ang mga nakatayo ay nagsimulang palakpakan ng kanilang may bahay, na sinasabi kung ano ang isang cool na alkalde mayroon sila. Mainggit sa kanya ang lahat.
Una niyang naintindihan kung paano siya lalabanan nito at inihanda niya ang sarili ng husto para hindi gumana ang alinman sa mga diskarte nito. Hindi siya natatakot sa mga banta nito na mailantad ng lalaki ang lahat ng kanyang alindog. Ganoon ba talaga siya kamahal? Kung ang bida ay laging ganito kalayo, madali niya itong aatake mula sa malayo. Pagkatapos ang lahat ay maayos. Ngayon ay sinimulan niyang ituon ang kanyang nakakatakot na kapangyarihan sa halberd, naghahanda na ipakita ang kanyang mga natatanging kakayahan. Pagkatapos ay umakyat siya sa himpapawid at nagsimulang lumikha ng isang magulo ng mga pag-atake na pumutol sa hangin at lumipad sa lahat ng direksyon. Ang isa sa mga pag-atake ay dumiretso sa kanya. Ano ang naghihintay sa kanya kapag nagkabanggaan sila? Alam ng hukom ang mga kakaibang pag-atake na ito ng maaga. Pagkatapos nila, walang makatayo sa kanilang mga paa. Ang ating Panginoon ay kahanga-hanga. Naiintindihan ni Sam na ang suntok na ito ay talagang magiging seryoso. Dapat siyang mag-ingat. Baka may iba pang tinatago ang karibal niya. Ang kanyang maalamat na talam ay pumutok sa ilalim ng sunod-sunod na suntok ng dalaga. Sa lugar nito, isang malakas na pagsabog ang nabuo. Ang puwersang ito ay natakot hindi lamang sa publiko, maging ako mismo ay nagsimulang mag-alala. Ngunit hindi pa oras para ipahayag ang mga resulta. Ang aming anak ay nakatayo pa rin sa kanyang mga paa. Nakatayo siya sa harapan niya. Nakakamangha, sabi ni Cindy. Siya ang unang nanatili sa kanyang mga paa pagkatapos ng mapangwasak na pag-ataking iyon. Ngunit hindi niya kailangan ng papuri na ito. Mananalo siya at gustong sumubok ng bagong trick. Napansin niya na ang lahat ng kanyang mga aksyon ay walang kabuluhan, dahil mayroong isang malaking puwang sa pisikal na lakas sa pagitan ng mga lalaki at babae, at hindi siya maaaring manalo. Ganoon sana kung ito ay isang simpleng pag-atake, nang walang anumang panlilinlang. Umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari dito, kung paano niya nagawa ang ganoong bagay. Tinawag niya ang pamamaraang ito na separator ng kaluluwa at katawan, at iyon mismo ang gumagana. Napagdesisyonan din niyang ihiwalay ang kaluluwa sa katawan para labanan si Cindy. Natutuwa siya sa gayong mga trick, ngunit napukaw ang kanyang interes sa gusto nitong gawin sa ganoong kalagayan. Hindi maintindihan ng lahat ng ibang manunood kung bakit huminto sa paggalaw ang kanilang mga katawan, na para bang sila ay paralisado. Sa katunayan, ang mga Masters of Souls lang ang nakakita sa kaluluwa ni Sam at Cindy, at isa lang si Arquon sa mga nakakakita sa kanila. Sa inis, gustong malaman ni Cindy mula sa kanya kung ano ang layunin ng mga pakulo na ito, kung ano ang gagawin nito sa kanya. Ang bagay ay gusto niyang suriin kung paano gagana ang kanyang mga pag-atake sa isang espiritual na estado, dahil hindi niya mapinsala ang pisikal na katawan sa anumang paraan. Sa kanyang palagay, ang mahinang tao ay palaging mahinang tao, at hinding-hindi niya ito matatalo. Nagpasya siyang patunayan ang katotohanan ng kanyang mga salita sa isang biglaang pag-indayog ng halberd, na dati ay maaaring pumatay ng sinuman sa arena na ito. Ngunit ayaw umiwas ng bayani. Sa kabaligtaran, siya ay nakatayo ng hindi gumagalaw, na iniabot ang kanyang kamay upang itaboy ang pag-atake. Sa isang espiritual na estado, nagagawa niyang sirain ang pag-ataking ito gamit ang kanyang mga kamay. Pinilit ni Cindy na maniwala na mapipigilan ng lalaking ito ang kanyang pag-atake gamit ang kanyang mga kamay. Ngunit walang oras para sa idle chat. Ngayon ay turn na ni Sam na atakihin ang Her Majesty. Nawala ang kanyang espiritu sa kanyang nakita at hindi makaipon ng kanyang sarili upang maiwasan ang suntok. Ngayon ang unang pinsala ay nagawa na. Ang napakagandang sampal na ito ay nag-iwan sa kanya ng bahagyang gasgas. Pagkatapos nito, siguradong magagalit siya. Ang hindi kapani-paniwalang aura na ito ay malinaw na nararamdaman. Nagsisimula na siyang isipin na ang pag-ataking ito ay masyadong malupit. Ano kaya ang magiging reaksyon niya? As it turned out, hindi naman siya galit. Na-offend siya dahil walang nakasakit sa kanya noon. Ito ay hindi kailanman nangyari. Lalong hindi niya maintindihan, dahil nakaramdam ng kirot ang gayong maringal na mandirigma sa mahinang sampal. Binalaan siya ni Lindsay na ngayon na ang perpektong oras para tanggalin ang selyo kay Cindy. Agad niyang napagtanto na kailangan niyang tapusin ang paligsahan sa lalong madaling panahon, at naghanda na tanggalin ang selyo. Sinimulan ng kapatid na makipag-usap sa nasaktang mandirigma,
na ipinaliwanag na sa estado ng kanyang pag-iisip, hindi niya kayang talunin ito. Ngunit maaari niyang bigyan siya ng isang pagpipilian. Ang unang pagpipilian, ipagpapatuloy nila ang laban, ngunit mas masakit ang aidudulot nito sa kanya. Hindi siya sumang-ayon dito at hiniling na magpatuloy sa pangalawang opsyon. Sa pangalawang opsyon, pararamihin niya ng 1,000 beses ang lahat ng pinsalang natanggap niya. Hindi niya maintindihan kung paano niya gagawin iyon sa kanya sa napakaraming manunood sa paligid, ngunit hindi ito magiging problema dahil hindi sila nakikita ng mga normal na tao, sabi ni Sam. He then snapped his finger to transform Cindy into a different image. Ang lahat ng kanyang baluti ay pinalitan ng isang cute na costume ng kuneho, na higit na nagpahiya sa kanya. Hiyang-hiya siya sa kahiya-hiyang costume na ito. Napagdesisyonan nga ba ng bata na ipahiya siya ng ganoon? Bilang ito ay lumiliko out, ang kasuotan na ito ay hindi ang katapusan. May mga mas nakakahiyang bagay na naghihintay sa kanya. Bigla, ginamit niya ang spirit binding technique at hindi siya makakilos. Sa wakas, naihanda na niya ang lahat para isagawa ang parusa sa mga pagkatalo. Ang batang babae sa kinatatayuan ay malinaw na may espiritual na kapangyarihan, na nagbigay sa kanya ng kakayahang makita ang lahat ng nangyayari sa kanila. Ang ina lang ang hindi nakakaintindi kung bakit may nakikita ang kanyang anak, dahil, sa kanyang palagay, ang dalawang iyon ay matagal nang hindi gumagalaw. Inaasahan ni Queen na ang bastard na ito ay hindi magtuturo sa babaeng ito ng anumang masama. Naiinip na ang mga stand habang nakatayo ang dalawa, pero nagpa siya si Queen na ipakita kay Maya kung ano talaga ang nangyayari, at nabigla siya dito. Ang mapagmataas na mandirigma ay lubos na napahiya. Hindi niya akalain sa buhay niya na ganito ang pakikitungo niya. Napansin niyang mas malalim ang pagkakatago ng selyo ni Cindy kaysa kay Mai. Doon niya mararamdaman. Biglang tumama sa langit ang isang higanting haligi ng liwanag. Ang parehong reaksyon ang nangyari sa unang reyna, ibig sabihin ay nasira ang pangalawang selyo. Hindi maintindihan ng mga tagahanga kung saan nanggaling ang liwanag na ito, kung ano ang ibig sabihin nito, kung ano ang nangyayari sa arena na ito. Iilan lamang ang nakaunawan na isa pang selyo ang tinanggal, ngunit walang naniniwala sa bayani. At narito si Lindsay. Naputol na ang pangalawang tanikala. Kaunting panahon na lang bago maabot ang tagumpay. Napagtanto niya na kayang gawin ng batang ito ang imposible. Nagawa niyang magtagumpay sa isa pang misyon. Lumapit sa kanya si Sam para sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang bagong tagumpay, tungkol sa katotohanan na nakuha niya ang pagkabirhen ng dakilang Cindy. Siya ay hindi kapani-paniwalang masaya. Sa ilang sukat, nagustuhan niya ito dahil sa kanyang katapatan at kasigasigan para sa tagumpay. Pagkatapos nito, dapat niyang maramdaman ang isang surge of moon power, sabi ni Lindsay, na lumalapit sa kanya. Pagkatapos ay hinalikan niya ito ng mapusok. Anong gantimpala sa lahat ng kanyang pagsusumikap? At narito ang isang bagong Cindy card. Gamit nito, nakatanggap ang bida ng kakaibang kasanayan, ang 8 hiwa ni Cindy. Sa wakas, nagising siya sa kanyang katawan. Tapos na ang lahat, pati na ang laban. Bumagsak siya sa lupa.